86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama at ito po ang programang Lunas Extension. Hatid po sa atin ng Nature C. Available po yan sa ating mga leading drugstores at sa mga online stores and nationwide. Makakasama po natin para sa ating talakayan ngayong gabi. Kasama po natin natural medical professional at kasama po natin at kapartner natin palagi sa ating programang Lunas Extension, Dr. Bonnie Bernardo. Doc, magandang gabi sa'yo. Ayan, magandang gabi Miss Faith at of course syempre sa mga regular listeners natin. Magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo, Doc. And another topic ang ating pag-uusapan para sa ating health and wellness, no? Importante yan sa mga panahon ngayon na talagang pinapriority natin, Doc, or pinaprioritize natin, Doc, no? Yung ating health. So, pag sinabing healthy lifestyle, ang daming pwedeng gawin, Doc, para maging healthy, no? Pero saan ba nagsistart to ang healthy lifestyle natin? Of course, syempre kasama yung mga natural lifestyle natin. Ang isa na napaka-importante, yung source of life, yung ating breathing, yung galing sa air na hinihinga natin. So kaya napaka-importante yan. Na dapat, lalo ngayon, marami po may mga sakit sa respiratory, ito po yung napaka-importante. Healthy lifestyle starts with breathing. Bakit nagsisimula, Dok, sa maayos at magandang paghinga ang ating pagiging healthy? Yes, so napaka-importante kasi syempre, ang isa sa mga number one kalaban ng mga tao, lalo na hindi rin natin napiprevent, is yung mga available na free radical o yung tumitira na sources ng ating katawan. Especially number one, yung pollution, yung klase ng kalidad ng hinihinga natin sa paligid, lalo na kung nasa urban area. And then of course, syempre, pangalawa, yung ating marami tayong mga nagsasabi, malimit, meron ng mga mental and emotional issues na nanggagaling din sa hindi tamang paghinga. And then of course, yung sa food, marami tayong mga toxins, free radicals, ayan. And then of course, syempre, yung mga iba pang mga nakukuha natin sa paligid, sa ating environment, at sa ating din, katulad ng mga tubig at iba pa nating sources. Yan yung mga free radicals na kailangan nating labanan, kaya dapat tama yung ating hinihinga, tama ang hinga, at ano ba dapat yung ating hinihinga. So, alam mo, Dok, mararamdaman natin, Dok, na talagang parang feeling healthy ka, tsaka iba talaga yung paghinga mo. Nasasabi natin to, Dok, kapag nasa bakasyon tayo, nasa beach, or nasa mga bundok, na parang pag fresh air, iba yung pakiramdam. Tama ba, Dok? Yes, so napakaganda nung nakikita natin, unlike dito sa atin, talagang mararamdaman natin yun parang yung sa maghapon lang, ang dali na natin mapagod, malobat, tapos yung mga thinking natin, and even yung mga nangyayari sa katawan natin, even yung mga simpleng allergies, or yung mga sneezing na nangyayari sa skin natin, ay minsan galing din syempre sa malinis na hangin na ating nilalanghap. So, Dok, ano ba ang mga kailangan nating tandaan, no, or gawin para masabi nga natin na itong ating breathing ay makakatulong for us to make us healthy? Ayan, kailangan may mga listeners natin, ayan, kung gusto niyo pong ma-maintain
na maayos yung breathing. Isang tatandaan niyo po, dapat siyempre yung simpleng yung paglalakad niyo lang na mga ilang kilometro o di kaya naman pag-akyat niyo sa next stairs or floor, kailangan maganda pa rin yung paghinga niyo. Hindi yung ilang mga hagdan pa lang or ilang layo pa lang na feeling mo naninikip na yung dibdib, yung high, o di ka malimit ka may headache, yung malimit may mga migraine, ayan, yung sabihin, may migraine ako, or yung nahihilo, malimit na may hilo, umaga pa lang, gano'n na ang pakiramdam nila. O di kaya naman yung talagang, alam mo, yung ilong mo pala, yung ano pala, parang barado na, yung lalamunan mo. And then even yung the way, kahit iinom ka ng tubig, na-choke ka immediately. So that means there's something wrong sa mga bagay na nilalanghap or hindi tama yung paghinga or hindi malinis na hangin yung iyong nalalanghap. So, Dok, ito yung sinasabi mo nga, yung umaga pa lang nahihirapan ng hindi na maganda yung pakiramdam, yung konting kilos lang hinihingal na. So, meaning, Dok, talagang yung breathing natin, it also gives us sign if there is something wrong with our body. Tama po ba? Yes, oo. Kasi alam natin yung katawan natin, like yung buong katawan natin, syempre marami yan. May hydrogen, may oxygen, and other elements. O, napaka-importante. Doon pa lang, kasi pag hindi na maayos yung breathing natin, paborito yan kasi ng like yung mga free radicals, yung mga harmful bacteria, other microorganisms, at saka toxins. Nagtatribe kasi yan sila sa mga katawan na kulang yung mga elements na yon na ating nabanggit, especially yung hangin natin, lalo na doon sa ating baga, sa puso, sa ating bloodstream. So, importante na talagang i-take note natin, no, na yung healthy lifestyle natin starts with breathing. So, how can we have that healthy lifestyle, Doc? Na sinasabi nga, starts with breathing. So, may mga exercises ba, Doc, na dapat gawin? May kailangan bang kainin to have that good breathing? And sabi nga ito, kasi ito yung start nung kung healthy tayo, healthy yung lifestyle natin, dapat alam natin yung proper breathing and kung paano tayo magkaroon ng magandang lung health. Tama ba, Doc? Yes, so actually yon, may mga breathing exercises, tamang breathing exercises na itinuturo or available din, may mga hydrogen inhalation therapy. So kung gusto niyo maganda-maganda yung air. Meron din mga pagkain, may mga pagkain. Doon sa breathing pa lang, meron tayong tinuturo na yung 4-8 o yung 4-8 na counting yan, na dapat yung breathing nanggagaling sa diaphragm. Pagising pa lang natin, kailangan wag muna tayo matataranta, bangon agad. Kailangan mag-pump muna tayo ng blood oxygen or ng breathing, tamang breathing. Kumbaga from the diaphragm, magka-count ka slowly, 1, 2, 3, 4. Every count, dapat nagbe-breathe ka. And then, you hold it on the fourth. And then, next count ka ng exhale naman, 5, 6, 7, 8. So, 4 to hanggang 6 na rounds yun. Pag ganun na ang pakiramdam mo, pwede ka nang bumangon. Or even bago ka matulog. Kasi yung iba, kaya na-stroke or nakukulangan ng hangin. Kaya kita nyo yung na-stroke, kulangan ng mga blood oxygen. Pumuputok yung mga veins. Kasi pagtulog agad hindi tama. Ayun, breathing po, lie down on your back. Kailangan straight po kayo. And then breathe po sa diaphragm. Para kayong singer. Yung mga kumakanta, kita nyo, naaabot nila yung matataas na notes at nakakasustain sila ng hangin. Kasi galing po sa diaphragm, hindi po sa dibdib. Pag sa dibdib, pagod tayo. So, ganon. 4 counts then. 1, 2, 3, 4. Hold it. And then 5, 6, 7, 8. Exhale po kayo. Pwede 4 rounds hanggang 6 rounds po yun ng perfect breathing. Tapos, ayan, sabayan nyo yung bago kayo matulog. Of course, 1 glass of warm water. Pagkagising, warm water din. Kasi take note, yung element po ng tubig ay H2O. 2 hydrogen na element at isang oxygen po para maganda ang daloy. Yun naman sa food, kung gusto niyo po maganda-maganda yung source nyo kasi napakagandang ma-inhale natin to sustain life talaga yung hydrogen element. Kasi napakaliit niya, colorless, odorless kasi 1 molecule lang yan. Kung gusto niyo naman kung pagkain like mga fruits and vegetables, pwede kayo mag-take ng mga tomato, apples, watermelon, o di kaya oranges. Yung cabbage,
ito po yung mga natural sources ng hydrogen. Ayan, di ba? So, imagine nyo, doon pa lang, kung kukonsume kayo, meron doon. And then, of course, kailangan nyo rin po yung kasabay sa umaga, pwede po kayo maglakad. Ayan. Kung wala naman po, you can ask, may mga clinics po na may mga hydrogen therapy, may mga bio-oxygenation therapy, or mga ozone therapy. Kung talaga na po, lalo po yung mga elderly natin na hirap, or kung kayo po talaga ay may mga autoimmune diseases, or kung kayo po ay compromised, o kung kayo po ay marami pong sakit, yan, pwede po nyo pong hanapin yan. Kasi available naman na po yan sa mga hospital, sa mga clinic, sa mga spa, yan. Pwede nyo pong gawin yan. Yan, ayan na. Mga simple ways, Doc. But tama ba, Doc? It can give a big impact sa ating overall health. Yes, so ano lang yan, paghinga lang yan, at source lang na ating paghinga ko saan galing. At saka yung activities na pwede pong makatulong sa atin sa overall health. So pwede masustain yung ating buhay, humaba sa tamang hangin na ating nilalanghap at tamang paghinga na ating lalanghapin. Ayan. So, babalikan po natin itong ating topic ngayong gabi na healthy lifestyle starts with breathing. At yung may mga exercises nga na-mention si Doc, no? Pero pag sinabing breathing, ano rin ba yung pwedeng makapahamak sa atin, no? At makasira sa ating magandang breathing para maiwasan yan at magkaroon pa rin tayo ng healthy lifestyle, no? Babalikan natin itong ating talakayan pagkatapos po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala, Falcon! Galalala, Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Nagbabalik po ang ating programa. Hatid pa rin po sa atin ng Nature Sea. Available po yan online sa inyong mga e-commerce platform para sa mga gusto pong maging healthy. Pero kung gusto niyo rin maging healthy, tandaan na healthy lifestyle starts with breathing. Napakasimple, Dok, no, na tamang paghinga. But kung iisipin mo, parang maganda yung pakiramdam mo pag maganda yung hinga mo, di ba, Dok? Kasi yung Yes. buhay, parang yung buhay natin talagang batayan is kung humihinga ka pa ng tama, di ba? Correct. Kasi paghinga na nga lang, libre naman yan. Sagasagarin nyo na po, mga listeners. Yes, oo. Kasi nga, within the human body, kailangan talaga yung ating, para tayo may sariling generator. Oo, kasi kailangan tulungan pa rin naman natin. Despite na binigyan tayo ng ganong certain organs,
Pero dapat tulungan natin na ma-deliver yung mga hydrogen, mga oxygen doon sa dugo natin. Importante yung kasi yun ang bumubuhay doon para gumana. Even yung ating mga certain organs and mga tissues para po so hinga tayo ng tama kasi para ma-utilize po natin effectively the way we breathe. So the way we breathe is talagang mahalaga ito. So Dok, may mga activities ba na dapat iwasan para din hindi maapektuhan yung ating breathing at hindi tayo mahirapan sa paghinga? Yes, oo, kasi meron po mga certain siyempre mga precautions, lalo po kung halimbawa iwasan nyo yung mga pong, lalo po yung may mga vices, yung mga smoking, yung mga may umiinom, alcohol, kasi talagang number one po nagde-deteriorate yan doon sa ating content ng ating hangin or ng oxygen and hydrogen sa ating katawan and ating elements. And of course, yung mga pagkain na pwede yung mga source ng mga toxins, lalo po kung malimit. Hindi naman natin sinasabing bawal, pero wag naman po malimit like yung mga ultra-processed, at saka yung mga, kasi mga deep fried, nadi-deprive po talaga yung mga arteries natin, arterial natin, lalo po sa heart and the lung, yung mga pagkain lagi natin regularly sa mga fast food. And then, kung kayo po ay mga nagtatrabaho, lalo po yung mga, syempre yung mga panggabi, yung mga graveyard shift, ayan, dapat po magkaroon tayo ng mga proper activities or mga wellness, dapat conscious tayo or may mga wellness room tayo or wellness break na kagaya na ginawa ng gobyerno na para makatulong din po sa inyo na magkaroon ng tama o na makatulong sa inyo. And then of course, kung kayo po ay may mga cardiovascular or pulmonary diseases, kailangan nyo pong maghanap. Siyempre, hindi po kailangan yung mga exercises na mga heavy kasi akala natin kasi basta exercise o kahit anong exercise, kailangan po ng tamang advice. Kasi pag po tayo ay may mga ganong mga compromise tayo, immunocompromise, may mga sakit tayo, ay kailangan pong kasi hindi po natin kailangan yung mga heavy exercises. Pwede po tayo mag-shift doon sa mga alalay lang yung paghinga, hindi mabigat like tai chi, yoga, yung mga ganon. So yun po yung iiwasan natin kahit po tayo ay, lalo po yung mga elderly natin. Kasi yung iba, siyempre fad yung mga Zumba, yung mga gym, pero kailangan din po kasi makaka-aggravate din po yun sa the way we breathe and yung mga organs natin pwede po ma-compromise yun. So ngayon Dok, ang daming mga viruses no and kung ano-anong mga pollutants na kinakatakutan din natin. So Dok, can it also affect yung quality ng breathing natin and how can we protect our lungs from those kinds of pollutions or mga viruses? Yes, oo, napaka-importante kaya pinag-uusapan natin to eliminate yung mga risk natin, especially dun sa ating lungs and then sa heart and even the brain para hindi po mag-deteriorate. Kailangan po nating ma-stimulate yung mga blood flow natin. Yes. Ayan, ma-increase natin yung hydrogenation o kung hindi naman, oxygenation. And then yung mga foreign matter po at yung mga damaged tissue, maiiwasan po yun. Pag tama po yung ating hinihinga at yung sources ng ating pong ginagamit sa paghinga. Kaya napaka-importante. Kasi pag po ay walang mga hangin na mga yan at maganda yung hangin na pumapasok sa ating katawan, yung mga microorganism na yan ay hindi po nabubuhay, lalo po yung mga harmful bacteria. So Dok, ano-ano ang mga exercises? Kasi marami tayong nakikita ngayon Dok, may mga nag-yoga, may mga breathing therapy ba Dok na pwedeng enrollan para ma-exercise at magkaroon ng tamang breathing? Meron na po tayong mga available na mga current therapies and mga exercises na tinatawag natin mga bio-oxidative therapy, hydrogenation inhalation therapies. And then yung mga na-test na po ito, hindi ito po bago kasi marami na po itong pinagdaanan na medical research. Even in Japan, ito pinopromote na nila. Kaya nakikita nyo, meron silang mga regular activities bago pa po yung kanilang trabaho. Meron silang mga breathing exercises na depende po sa inyo. Hindi po masama yung mga exercises na sinasabi namin, yung Zumba, yung mga gym, may mga ganyan. Pero dapat mag-start sa proper breathing muna para ma-ready po yung ating lungs, yung ating pong heart, and even the brain para po hindi siya ma-aggravate agad. Para walang resistance, para po maganda-maganda yung nangyayari sa ating katawan.
And then, yan po, pwede kayong pumili. Like, kung kayo po yung elderly, the best is yung mga ginagamit na itinuturo, yung mga yoga. Meron po mga yoga available yan. And then, Tai Chi, yung mga Qigong exercises. And then, you can ask also po yung mga, yung mga oxidative hydrogen inhalation therapy sa mga ospital. Meron na po yan. Sa mga malalaking ospital ngayon, meron na silang mga wellness activities for that. Even sa mga clinic, mga spa, meron na po silang mga provisions and then programs para po sa inyo. Kumbaga, Dok, talagang binibigyan na rin ng pansin itong breathing, no? And may mga therapy, may mga exercises na that gives value na dapat tayo ay alam natin kung paano mag-exercise or paano tayo magkaroon ng magandang breathing. So, sa mga nakikinig sa atin, Dok, no, bago tayo magtapos sa ating programa, balikan natin ulit kung anong mga, siguro, Dok, red flags na pwede na lang i-observe na para masabi nila, parang kailangan ko lang mag-enroll sa or magpa-check ng aking lungs or baka kailangan ko ng mga breathing therapy kasi hindi na okay yung aking paghinga. Yes, napakaganda po. Sabi ko nga kanina, yung pong mga, hinihingal kayo, hinahapo agad na malalayo, or kung meron kayong nausea, o yung kayo po yung parang nasusuka regularly, yung everyday meron kayong ganon, na simpleng parang, bakit lagi akong parang naduduwal? Oo. Or even yung biglang pagbagsak ng inyong katawan, yung may mga weight loss na bigla na lang na hindi naman kayo masyado nagda-diet or something wrong na sa inyong metabolism. Even po yung paglalagas ng buhok, isa rin din po yan, naku, tatandaan nyo, minsan baka po galing sa hangin. Kasi take note, yung mga hair natin, yung follicle natin, hair follicle, ay po yan, may hangin din na kailangan. And then even yung mga, kung meron na po tayong mga trauma, o di kaya po tayo ay mga laging naninikip yung dibdib, may kumukurot, meron po gumuguhit, ayan. And then even yung mga pagkakaroon po natin ng mga sa balat na hindi po maganda, pag nakita nyo nagkakaroon na ng darkening or mga spots or lagi may allergies, ayan, pwede nyo pong i-check yung level ng inyong mga hydrogen, oxygen, even the ozone part of your body. So, kailangan na mag-seek ng medical professionals para po malaman kung anong dapat gawin. Ayan. So again, may mga tips si Doc kanina and sabi niya nga may mga clinics na, may mga spa na that offers breathing exercises or therapy so that can help you. And also sabi nga ni Doc, pwede kayong magpakonsulta din no, sa mga medical professional kagaya ni Doc, natural medicine practitioner. So Doc, para sa mga gustong magpa-check, saan po muli ang mga clinics mo, Doc? Yes, para po doon sa mga gusto mapunta or kung gusto niyo po makita yung mga different therapies, especially for breathing at saka sa inyong life longer for longevity and longevity. Yung po yung magiging effect, babata kayo at gaganda kayo sa tamang paghinga. Pwede po kayong bumisita sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City, meron po kami doong clinic. And then of course dito po sa Bahayang Pag-asa sa Molino 5, Bacoor, Cavite. Ayan, Monday to Saturday po bukas kami mula 8 o'clock ng umaga hanggang 4 o'clock in the afternoon. So, pwede yan. Or kung hindi naman po sa mga social media page ko, pwede po kayo mag-message, mag-log on. Ayan, sa Eleuterio Bernardo, Doc Bunny Nature's Link, or Doc Bunny Kitchen. Ayan, meron na po akong ganong webpage para po magkataroon tayo ng interaction. At masabi ko kung saan po kayo dapat na pumunta at schedules. Ayan, maraming salamat Dr. Bonnie Bernardo, ating nakasama po sa ating programang Lunas Extension ngayong gabi. Hatid po sa atin ng Nature C na available po sa Shopee and Lazada at sa mga leading drugstores in nationwide. Thank you again, Doc, sa iyong oras at pagbibigay impormasyon tungkol sa ating naging topic na healthy lifestyle starts with breathing. Ako din po ang inyong nakasama sa ating programa ngayong gabing Lunas Extension. Laging nagpapaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. This time check is brought to you
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful.